Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
Panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas, 6 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Sa tamang kanluma ni kapalibutan, bagong bareta, makaskas na aksyon, impormasyong matutubudan, dai magpabaya, dai magpahuri sa bareta, magdangog, asin magpreparar. Ini ang tulay sa ligtas na bukas. Antabayanan nindo ang Radyo Pilipinas Albay. Bantay Bagyo Special Coverage. Katabang ang DOST Pag-asa, Office of Civil Defense, asin DICT Bicol para sa pinakabago, pinakatumpak na abiso publiko manungod sa emergency response. Radyo Pilipinas Albay. Bantay Bagyo Special Coverage. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia. Ito po si Gary Carl Carillo, makakasama nyo sa mahigit isang oras na pagbabalita upang antabayanan ang nagpapatuloy na pagbabantay natin sa binabantayang bagyong si Ramil, Tropical Storm Ramil. Ito po ang Radyo Pilipinas Bantay Bagyo Special Coverage. Live po tayong napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas Albay. Para sa mga katanungan, huwag pong kalimutang i-like at i-follow ang aming official Facebook page na Radyo Pilipinas Albay. Gayon din po magkomento sa aming live stream ngayong umaga. Maghahatid po kami ng mga pinakabagong impormasyon at balita mula sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. Kaugnay po itong binabantayang Tropical Storm Ramil. Gayon din po ang mga pinakabagong balita mula sa ating mga masisipag na field reporters dito po sa lalawigan ng Albay. Hihingi din po tayo ng update mula po sa DOST Pag-asa. Kaugnay po ng tatahaking direksyon itong si Tropical Storm Ramil. Ngayon, magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood ngayon dito sa ating live stream. Sa ating 17 viewers na nakatutok sa atin dito po sa Radyo Pilipinas Albay, Bantay Bagyo, Tropical Storm Ramil Special Coverage. Unahin muna natin tong balita. Walang pasok sa gobyerno at lahat ng antas ng paaralan sa lalawigan ng Albay ngayong araw dahil po sa banta ng bagyong Ramil. Pakinggan natin ang ulat mula kay Paul Hapin. Paul! Suspendido ang lahat ng face-to-face classes sa lalawigan ng Albay simula alas 12 ng tanghali ngayong araw bilang bahagi ng mga hakbang ng Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa paghahanda sa papalapit na bagyong Ramil. Taglay ni Ramil ang lakas ng hangin na 45 km per hour at bugso na hanggang 55 km per hour, dahilan upang isailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang silangang bahagi ng Albay. Ipinag-utos ng Albay PDRRMC ang no sailing policy, pati na rin ang mga pagbabawal sa pagtawid, pangingisda at paglangoy sa mga ilog. Inatasan din ito ang mga local DRRMC na manatili sa preparedness at monitoring status bilang paghahanda sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Pinapayuhan naman ng mga residenteng nakatira sa mga lugar na madaling tamaan ng flash flood, landslide, lahar at baha na maging alerto at maghanda. Pinapayuhan din ang publiko na ipagpaliban ang mga hindi importanteng biyahe at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso mula sa Pag-asa at mga lokal na otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
Maraming salamat, Paul Hapin. Dagdag na balita, kaugnay po noon, tiniyak ng Albay ABSIMO, PDRMC Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, Albay, na dapat ay may sapat na laman at available online ang mga ATM sa mga bangko sa buong lalawigan ng Albay upang mapanatili ang tuloy-tuloy na pag-withdraw ng cash sa gitna ng mga paghahanda sa Tropical Storm Ramil. Hinimok din ang mga bangko na magpanatili ng preloaded cash para sa agarang pangangailangan ng publiko pagkatapos ng bagyo. Dagdag na balita ang lokal. Higit 200 pamilya sa Albay inilikas dahil sa banta ng storm surge. Ang buong ulat mula kay Diana Mendez. Diana? Mahigit 200 pamilya mula sa Sitio Lagaan, Barangay Banawan, Piudoran, Albay ang agad na inilikas ng lokal na pamahalaan dahil sa banta ng storm surge at pagbaha bunsod ng inaasahang pagtama ng Tropical Storm Ramil. Ayon sa Piudoran Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, kabuuang 289 na pamilya o 1,136 na residente ang isinailalim sa preemptive evacuation dahil sa mapanganib na lokasyon ng lugar at napalilibutan ng ilog at dagat. Katuwang ng LGU Piudoran sa operasyon ng paglikas ang mga tauhan ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at Philippine Coast Guard upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Batay sa ulat ng Pag-asa, nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa buong lalawigan ng Albay dahil sa patuloy na paglapit ng bagyo. Samantala, tiniyak naman ng mga lokal na opisyal na patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga kinauukulang ahensya para sa pagtatayo ng konkretong tulay at pagsasagawa ng river wall at seawall protection project sa mga nasabing lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat, Diana Mendez. Yun po yung higit 200 pamilya sa Piudoran, Albay ang inilikas po sa inilikas dahil po sa banta ng storm surge na bitbit nitong Tropical Storm Ramil. Dako naman tayo sa susunod nating balita. Department of Social Welfare and Development Bicol ito po, nagbigay ng mainit na pagkain ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 sa mga locally stranded individuals sa iba't ibang pantalan sa rehiyon matapos ang suspensyon ng biyahe sa dagat dahil po sa Tropical Storm Ramil. Ayon sa DSWD Bicol, sa Piudoran Port sa Albay, Piudoran pa din. Dito po sa Piudoran Port sa lalawigan ng Albay, umabot sa 180 na mga stranded passengers ang nabigyan ng pagkain kagabi, October 17. Habang 350 naman ng mga katao ang natulungan sa Tabaco Port. Ang ayuda ay nagkakahalaga ng 34,650 pesos na pinondohan naman ng Provincial Government of Catanduanes. Ang inisyatibang ito ay alinsunod po sa direktiba ni DSWD Secretary Grex Gatchalian sa pamumuno ni Regional Director Norman S. Laurio bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghatid ng maagap at makataong serbisyo sa mga mamamayan. Dako pa din tayo sa DSWD kung saan naghanda ng higit 200 million pesos na halaga ng relief resources para sa mga maapektuhan ng bagyong Ramil. Ang buong detalye ng balita pakinggan po natin kay Christine Villanueva. Christine?
Naghanda ang Department of Social Welfare and Development Field Office 5 ng mahigit 201 milyon na halaga ng relief resources para sa mga posibleng maapektuhan ng Tropical Storm Ramil sa ilang bahagi ng Bicol Region. Batay sa ulat ng DSWD Bicol Disaster Response Management Division, umabot sa 213,240 pesos ang kabuang halaga ng nakahandang tulong, kabilang ang 3 milyong standby funds at 198 milyong halaga ng food and non-food items. Kabilang dito ang 217,730 family food packs at 20,752 non-food items gaya ng family kits, sleeping kits, hygiene kits, kitchen kits at iba pang mga gamit. Kaugnay nito, kaagad na nag-abot ng tulong ang ahensya sa mga na-stranded na pasahero sa iba't ibang pantalan sa Bicol Region matapos kansilahin ng Philippine Coast Guard Bicol ang biyahe dahil sa bagyong Ramil. Para sa Bagong Pilipinas, Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat, Christine Villanueva. Ako naman po tayo sa ating mga kaibigang pulis dyan po sa Police Regional Office 5. Kung saan naka-full alert status na po para sa papalapit na bagyong Ramil. Upang bigyan tayo ng ulat, nasa linya si Paul Hapin. Paul! Habang inaantay natin na ang linya mula kay Paul Hapin, dako tayo sa ating PRO5 Quick Look data for the Tropical Storm Ramil. Batay po sa ibinahagi sa ating detalye at datos mula sa Police Regional Office 5. Yan po, mula po sa kaibigan nating si Ma'am Malu Kalubakib, Police Lieutenant Colonel Ma'am Malu Kalubakib, ang spokesperson po ng Police Regional Office 5, aabot sa 1,000. Yan po, 1,339 na PNP personnel ang nakadeploy ngayon para po sa pagbabantay itong si Tropical Storm Ramil. Yan, naka-deploy din po ang nasa 144 na mga sasakyan. Kabilang na dito ang truck, isang coaster, isang bus, isang mobile patrol, 138 mobile patrol, isang search and rescue vehicle with water desalination capability. Po tinututukan ng Police Regional Office 5. Sa pinakahuling ulat din po ng PRO5, umabot na sa halos 2,000 ang stranded na pasahero sa iba't ibang pantalan sa Bicol Region. Kaya din po nasa isang RoRo o vessels. Ayan, 21 RoRo vessels ang stranded din po sa iba't ibang pantalan sa Bicol Region. Sa datos din ng Police Regional Office 5, may aabot sa 49 ang naitalang 49 na pamilya ang inilikas na po. Patumbas po ito ng 130 individual. Yan po ang PRO5 Quick Look data for the tropical storm. As of 9 a.m. kanina. Fresh na fresh. Maraming salamat sa mga kaibigan natin dyan sa Police Regional Office 5. Ako naman po tayo sa ating balitang agrikultural. Department of Agriculture Bicol, pinayuhan ang mga magsasaka na maghanda sa banta ng Tropical Storm Ramil. Ang
ang detalye ng balita mula kay Diana Mendez. Diana? Dahil sa itinaas na Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ng DOST Pag-asa sa ilang bahagi ng rehiyong Bicol, pinayuhan ng Department of Agriculture or DA Bicol ang mga magsasaka na magsagawa ng mga hakbang upang maprotektahan ang kanilang sakahan laban sa posibleng epekto ng bagyong Ramil. Ayon sa DA Bicol, mahalagang anihin na ang maaaring anihin bago pa man tumama ang bagyo, tiyakin ang wastong post-harvest practices, linisin ang mga kanal upang maiwasan ang pagbaha, ilikas ang mga alagang hayop, mag-imbak ng mga binhi at ihanda ang mga kinakailangang kagamitan. Hinimok din ng ahensya ang lahat na manatiling alerto, lalo na ang mga magsasakang nasa mga flood-prone at lahar-prone areas upang maiwasan ang pinsala at matiyak ang kaligtasan ng kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat, Diana Mendez. Sunod na balita. Deployable Response Group o DRG ng Coast Guard District Bicol activated na para sa posibleng epekto ng Tropical Storm Ramil. Pakinggan natin ang ulat mula kay Elver Arango. Elver? Activated na ang Deployable Response Group ng Coast Guard District Bicol. Ito ay bilang paghahanda para sa posibleng epekto ng Tropical Depression Ramil. Ayon sa Coast Guard District Bicol, ibig sabihin, naka-prepositioned at nakahanda na para sa agarang deployment ang kanilang mga kinakailangan na equipment, land vehicles at water assets. Parte ng activation ng proactive disaster preparedness ng ahensya upang masigurong ligtas at maprotektahan nila ang komunidad. Pinapayuan ng lahat na residente ng ahensya na maging handa at patuloy na mag-antabay sa anumang advisory sa lokal na pamahalaan at disaster response agencies. Para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat, Elver Arango. Ngayon po, makakapanayan po natin mula po sa DOST Pag-asa upang maghatid po sa atin ang pinakabagong impormasyon kaugnay po sa binabantayang Tropical Storm Ramil. Nasa linya po si Ma'am Ruth Pacala, weather forecaster mula po dyan sa Pag-asa Southern Luzon. Ma'am Ruth, good morning po. Yes, good morning po sa Radyo Pilipinas at sa mga tagapakinig at viewers nito. Ito po ang latest update patungkol dito sa binabantay natin na bagyong si Ramil. Si Ramil po as of 8 a.m. kanina ay bahagya pong humina ang kanyang pagtakbo, moving west-northwestward over east of Sorsogon. Base sa available data ng Pag-asa ay nasa 260 km east na po siya ng Cuban, Sorsogon. 13.1 degrees north, 126.4 degrees east. May maximum sustained wind siya na 65 km per hour at the gustiness up to 80 km per hour. Moving west-northwestward po siya sa bilis na 15 km per hour. Yung kanina pong alas 5 ng umaga, nasa 20 km po yung takbo niya. So may bigla po siyang, bahagya po siyang bumagal. Sa ngayon, naka-raise pa rin po ang tropical signal natin number 2 sa probinsya ng Camarines Norte, Catanduanes, at mga ilang lugar sa northern portion ng Camarines Sur. Ang tinambak si Roma, Goa, San Jose, Lagunoy, Garchitorena, Caramuan at Presentacion. Number 1 naman po ang probinsya ng Albay, Sorsogon, maging ang area ng Purias Island at Icao Island ng Masbate at nalalabay pang bahagi ng Camarines Sur. So sa ngayon po, naka-raise ang rainfall advisory natin sa mga bahagi ng Kabikulan, ranging from moderate to at times occasionally heavy rain. Ito pong si Ramil, hindi naman po siya nagbago ng direksyon niya, pataas po pa rin siya, bagaman posibilidad po na maglandfall siya dito sa bandang Catanduanes mamayang hapon. At pakalandfall niya po dito, tatago siya dito sa coast, east coast
coast ng eastern portion ng Camarines Sur ang karamuan na Garchitoren ng presentasyon at Siruma mamayang gabi at mamayang madaling araw ng linggo, Sunday. Andito na po siya sa may bandang Camarines Norte at tuloy-tuloy po siya pataas sa bandang Aurora, Isabela, Cagayan area na posibleng maglandfall ulit siya. By Monday morning, dito na po siya sa West Philippine Sea at inaasahan siyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Luzon. So, pinakamalapit niya po ngayon sa atin as a tropical storm. Yes po. Ayan. Good morning, Ma'am, ulit. Si Gary Carl Carillo po ito ng Radyo Pilipinas Albay. Ma'am Ruth, may nagpaabot po kasi sa amin ng balita, kaugnay po ng nasinimula na yung preemptive evacuation nitong mga pamilyang talagang delikado sa storm surge. Pagdating po sa storm surge, ano po yung mapapayo nitong ninyo po mula po dyan sa Pag-asa? Yes, meron po tayong storm surge na storm surge number 5 warning na kabilang po ang mga coastal areas natin dito sa Kabikulan. Halos west and east side from Sorsogon to Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, and even Masbate. Meron po tayong storm surge na pwedeng maranasan from 1 to 2 meters height po. So, pinag-iingat po natin at maigi po yun na kailangan ma-evacuate na yung mga nasa coastal areas para po maiwasan natin ang sakuna. Ayun. Ma'am, ito po, di ba kanina parang from tropical depression na naging tropical storm itong si Ramil, And sa mga susunod na oras po ba, posible pa din magbago, may pagbabago pa din sa direksyon na tinatahak nitong si Bagyong Ramil habang papalapit sa kalupaan ng Bicol Region? Actually, simula nung mag-release tayo ng Tropical Cyclone Bulletin, sir, hindi naman nagbago talaga yung track niya. Bagaman, yung issue kasi dito, yung talagang exact lugar kung saan siya maglandfall. Yung possibility na pwede siyang tumaas ng konti once or before maglandfall siya sa Catanduanes, and yet pwede pa rin niyang tamaan ang north ng Catanduanes. At kung sakaling bababa naman siya ng konti, southward shift, tatamaan niya ang south ng Catanduanes. At kung magkagayon, posibleng mas dadagdag pa yung signal natin kung bababa siya ng konti. At posibleng mas malapit siya dito sa eastern coast ng Camarines Sur at Camarines Norte. So, bali ito ma'am, parang talagang kinakailangan ding maghanda ng buong talagang lalawigan ay buong probinsya ng Albay and of course yung iba pang mga karatig na probinsya dahil nga sakop nitong cone of probability itong si Bagyong Ramil. Ano po yung maipapayo natin ma'am sa mga lokal na pamahalaan na siyang busy ngayon para sa pagsasagawa po ng mga hakbang upang masigurong ligtas at yung kaligtasan po nitong mga residente nila? Yes po, para sa mga kababayan natin, sumunod po tayo sa kinauukulan para maiwasan natin ang sakuna. Bagaman ngayon, from southward shift na movement ni Ramil ay nag-west-northwestward na, let's just hope and pray na tuloy-tuloy na nga siyang tumaas. But then yung landfalling sa Catanduanes ay hindi na po maiwasan. Ayun ma'am, di na po talaga parang tutumbukin na po talaga itong probinsya ng Catanduanes itong si Bagyong Ramil and talagang ayun na ma'am. Last na lang po, siguro yung maipapayo po natin sa mga residenteng lalo na po doon sa mga nasa low-lying areas po, yung mga nasa storm surge na prone din sa storm surge, gayon din po sa Lahar. Yes po, lalo na yung mga flash floods. Although ngayon, sa nakikita natin, ang recorded and observed rainfall natin ay medyo mahina lang. Kahit may forecast tayo na yellow code, from 50 to 100 millimeter of rainfall, still kailangan pa rin natin mag-prepare at ito ay parating pa lamang sa atin. Parating pa lang. So mamayang hapon, asahan natin na
for sure, kung ngayon nakikita natin na medyo may mainit-init pa ang weather natin sa labas, baka mamaya ay magtuloy-tuloy na ang pag-ulan. So sumunod po tayo sa kinauukulan para maiwasan natin ang sakuna at magkaroon tayo ng zero casualty. Ayan po si Ma'am Ruth Pacala, ang weather forecaster mula po dyan sa Pag-asa Southern Luzon. Ma'am Ruth, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo dyan. Okay, antabayan po natin ang susunod na bulletin na i-release ngayong alas 11 ng umaga. Salamat. Ayun po si Ma'am Ruth Pacala. Maraming salamat po. Napakinggan natin yung pinakahuling ulat mula po sa Pag-asa Southern Luzon. Kaugnay po nitong direksyong tatahakin nitong si Tropical Storm Ramil. Mamaya po sa pagbabalik, tututukan naman po natin ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Albay. Kaugnay po nitong paghahanda sa paparating na si Tropical Storm Ramil. Pagbabalik po ang aming programang Bantay Bagyo, Tropical Storm, Radyo Pilipinas Special Coverage. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha. Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna.
#panatag ang mayala. Maging panatag Pilipinas. Lindol ay hindi natin kayang pigilan, pero kaya nating paghandaan. Alam mo ba kung gaano kaligtas ang bahay mo sa lindol? Hindi po. Yes! Matibay naman ata, siguro. Yan ang hindi natin masasagot pa sa ngayon. Depende yan sa kung gaano kalakas ang manikton na tatama sa ating mga tahanan. Pero dapat, lagi tayong handa at sigurado ang ating pamilya ay ligtas. Maaari mong malaman gamit ang How Safe is My House checklist mula sa DOST PVOX. Ito ay isang simple, libre at madaling gamitin na gabay para matukoy kung ligtas ang inyong tahanan at kung ano ang maaari mong gawin para mas mapatibay ito laban sa lindol. Bisitahin lamang ang howsafeismyhouse.pvox.dost.gov.ph at sagutan ang checklist. Maaari ding i-download ang application sa inyong mga cellphones. Tandaan! Ang kaligtasan ay nagsisimula sa tamang kaalaman. Maging handa, maging ligtas. Isang paalala mula sa DOST PVOX at Radyo Pilipinas Albay. Sa tahaw, kanhuma nin kapalibutan, bagong bareta, makaskas na aksyon, impormasyong matutubudan, dai magpabaya, dai magpahuri sa bareta, magdangog, asin magpreparar. Ini ang tulay sa ligtas na bukas. Antabayanan nindo ang Radyo Pilipinas Albay. Bantay Bagyo Special Coverage. Katabang ang DOST Pag-asa, Office of Civil Defense, asin DICT Bicol para sa pinakabago, pinakatumpak na abiso publiko manungod sa emergency response. Radyo Pilipinas Albay. Bantay Bagyo Special Coverage. Nagbabalik po kayo sa Radyo Pilipinas Bantay Bagyo Special Coverage. Ugnay pa rin po ng binabantayang Tropical Storm Ramil. Makakasama po natin ang MDRMO Chief ng Kamalig Albay, Sir Romel Negrete. Sir Romel, welcome po sa aming programa. Good morning po. So good morning, sir. Ayan po. Sir, pwede po makahingi ng situational report kaugnay po ng isinasagawang preemptive evacuation dyan po sa Kamalig Albay. So bali po ngayong morning, ongoing po yung preemptive and mandatory evacuation. So nandyan po yung Kamalig MDRIMO, MSWDO, then nandito man po yung Bureau of Fire Protection, Kamalig Albay, kasama yung Kamalig Municipal Police Station, tapos yung mga Barangay Disaster Risk Reduction Management Committee para po magsagawa kami ng preemptive and mandatory evacuation na yan po yung naging order ng ating MDRIMC chairperson na dalhin po sila sa mga temporary shelter and sa mga designated evacuation center sa mga schools po na safe na maging temporary na shelter po nila for an overnight evacuation. May estimated numbers of families po ba tayo, sir, kung gaano karaming pamilya ang kinailangan nating ilikas para po sa paghahanda dito sa Tropical Storm Ramil? As of now po is yung team ng Municipal Social Welfare and Development Office nasa evacuation center na po sila para mag-assist, mag-provide ng technical assistance sa pag-master list po ng mga inside and outside evacuation. Then siguro po ngayong lunchtime makapagpapalabas na po kami ng initial evacuation data, outside and inside evacuation, kasi busy pa po ang ating mga miyembro ng Barangay DRIMC sa evacuation movement po nila patungo po doon sa mga safe na evacuation center. How about po, sir, sa numbers of barangay, kung ilan po yung mga barangay po na apektado nitong papalapit na bagyo? Lahat naman pong barangay, we have 50 barangays kasi dito sa Mayon Unit areas. So may preemptive evacuation kami, lalo na yung mga pamilyang at risk sa lahar flow, then debris flow, then yung ibang mga pamilyang malapit po sa mga flood-prone area, then doon po sa mga malapit po sa mga landslide-prone area, kasi yung
Pag-asa, nagsabi na yung rainfall amount is hanggang 100 millimeters. So kailangan na i-evacuate po sila para ma-achieve po natin yung zero casualty. Sir, nabanggit nyo kanina, no, may mga barangay kayo na talagang delikado sa lahar nitong sa malapit sa paanan ng Bulkang Mayon. Mga ilang barangay po ito, sir? So, bali po, yung Mayon unit areas, 6. Then yung sa low-lying areas po natin, dito sa aming bayan, kasabay na po yung population area. So, bali 21 barangays po yan. 21. Kumustahin din namin, sir, yung mga river channels ngayon dyan po sa Kamalig Albay? So, as of now po, yung river channel po natin is, yung iba is dry pa rin, yung iba is normal. Kasi kaninang, for the past 24 hours, base po sa aming monitoring sa aming automated rain gauge station, so 4 millimeters lang po yung ulan for the past 24 hours. So, ang ibig sabihin, normal situation pa po yung mga river channels, then yung mga lahar, ang channels po natin dito sa aming bayan. Kumustahin din po namin, sir, kung saan po saan po idadalhin itong mga ililikas nating pamilya, no? Sa mga saang evacuation centers, mga paaralan po ba ito? So, mga paaralan, then yung iba po is yung sa outside evacuation, sa mga safe na mga private houses, sa mga relatives po nila na safe ang bahay, hindi lang safe sa baha, safe sa landslide. Yung structure nila, kung maging malakas yung hangin po, safe naman po yung houses na lilipatan po nila. Kumustahin namin, sir, yung paghahanda po ninyo dyan po sa MDRMO? So, bali po kahapon, nag-code red na po, na-raise na po ng ating mayor bilang chairperson ng MDRIMC. Yung Emergency Operations Center namin is code red na, ang ibig sabihin, the highest level of response para lahat ng member agencies po dito sa aming bayan ay naka-full alert, naka-fully mobilized po yung mga personnel natin. Then, 24 hours po, kahit walang bagyo, ang Kamali Command Center, under the supervision po ng aming Mayor Caloy. So, 24/7 man talaga yung operation po namin ng Emergency Operations Center natin. Ayun. Last na lang, sir, siguro yung panawagan po natin, lalo na po sa mga residente dyan sa Kamalig Albay. So, yung mga kababayan ko po, mga kabarangay namin dito sa aming bayan, so, mag-evacuate na po tayo. So hanggang 12 o'clock po yung binigay sa atin ng time para po mag-evacuate tayo kasi baka mamayang hapon lumakas na yung ulan or depende po sa magiging behavior ni Tropical Storm Ramil. So mas maganda pa rin naghanda ang tayo at ang ating bayan para ma-achieve po natin yung zero casualty. Ayan. Sir, may nagpapahabol lang dito sa mga tagapanood natin dito sa Bantay Bagyo Ramil special coverage ng Radyo Pilipinas Albay. May nagpapahabol po ng tanong dito, sir, kung ano daw po ibig sabihin kapag sinabing mandatory evacuation po. Mandatory evacuation ay yung mga doon mismo mga pamilyang nasa high risk zone po siya. So mandatory, so ang ibig sabihin, kailangan talagang silang ilipat kasi base po sa ang hazard mapping namin and base sa contingency plan ng ating mga barangay, sila ay yung nagiging highly prone sa mga iba-ibang peligro. Example, sa lahar, then sa landslide, then sa mga flooding. Kasi for the previous na mga typhoons or even walang typhoon, yung mga heavy rainfall warning po natin, talagang yung lugar nila is low-lying, then talagang binaba. That is why mandatory talagang kailangan na lumikas po sila. Ayun, I hope naintindihan nitong mga tagapanood natin kung ano po yung ibig sabihin ng mandatory evacuation. Maraming salamat po, Sir Romel Negrete, ang MDRMO Chief ng Kamaliga Albay po. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo dyan, sir. Okay, more power and kayo din po. Ayun po. Maraming salamat po muli. At dyan po sa mga taga-Kamalig Albay, mag-iingat po tayo, lalo na din po sa mga nasa high risk. Talagang itong banta ng lahar, flash flood, gayon din po yung mga landslide. Mag-iingat po tayo. Talagang kapag sinabi po ng mga lokal na opisyal mula po dyan sa barangay, pag sinabing mandatory evacuation na ang ipinapa-implementa nitong or pinapatupad ng lokal na pamahalaan ng LGU Kamalig, wag na pong makipagtalo na magstay pa sa bahay. Kung maaari ay pumunta na po at
pagtulungan na sa mga lokal na opisyal at sumunod lamang sa mga alituntunin dahil unang-una po ang sinisiguro ng lokal na pamahalaan ay yung kaligtasan po ninyo, yung safety first, kumbaga, safety first. Kaya naman po diyan po sa mga taga-Kamalig Albay, talagang panawagan po ni Mr. Romel Negrete, ang chief ng MDRMO, na makipagtulungan at mag-evacuate na, lumikas na po para po sa kaligtasan, lalo na hapon hanggang gabi, yung mga pag-ulan na mararanasan na abot sa 50 to 100 millimeter na mga pag-ulan. Talagang sobrang daming ulan ang ibabagsak nitong si Tropical Storm Ramil. At gabi pa mangyayari at talaga namang mas maigi, mas pinapayuhan talaga na magpatupad na ng mandatory evacuation dahil po dito sa inaasahang epekto nitong si Tropical Storm Ramil. At ngayon naman po, maghahatid sa atin ng kanyang live report. Kuha tayo ng live report mula po dyan sa labas. Si Paul Hapina sa linya. Paul, good morning. Morning, Gary. Matagumpay na naaresto ng pinagsalog na pwersa ng CIDT, Sorsogon Provincial Field Unit, Provincial Intelligence Unit Sorsogon at Donsol Municipal Police Station ang top 1 Municipal Most Wanted Person ng Donsol, Sorsogon. Dakong alas 12:30 ng hapon noong October 17 sa Barangay Orange, Donsol, Sorsogon. Ayon sa Sorsogon Police Provincial Office, ang pag-aresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code, Kaugnay ng Republic of 7610 of Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ipinag-utos ito ng Regional Trial Court, Family Court Branch 12, sa Sorsogon City noong October 16 na may nirekomendang piyansa ng 108,000 pesos. Ipinahayag naman ng Sorsogon Police Provincial Office na Ayun na. Hello, Paul. Medyo hindi namin naririnig, naklaro yung boses ni Paul Hapin. Kaya po, mababalikan natin sa linya, Paul. Okay, Gary. Ayun nga sa Sorsogon Police Provincial Office, ang pagka-aresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code, Kaugnay ng Republic of 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Pinag-utos ito ng Regional Trial Court Family Branch 12 ng Sorsogon City noong October 16 na may inarekomendang piyansa 108,000 pesos. Ipinahayag naman ng Sorsogon Police Provincial Office ang nasabing operasyon ay patunay ng kanilang patuloy na pagtupad sa tungkulin laban sa mga wanted person at sa kanilang layunin na maihatid ang hustisya sa ilalim ng batas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat, Paul Hapin. Nakikita natin, tuloy-tuloy po yung pag-isinasagawang preemptive evacuation ng iba't ibang lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Albay. Kaugnay po nitong habang papalapit itong si Tropical Storm Ramil. Tuloy-tuloy po ang ating paghahatid ng balita. Magbabalik po ang aming programa, Bantay Bagyo, special coverage ng Radyo Pilipinas Albay. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo.
Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense. Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Lindol ay hindi natin kayang pigilan, pero kaya nating paghandaan. Alam mo ba kung gaano kaligtas ang bahay mo sa lindol? Hindi po. Yes! Matibay naman ata, siguro. Yan ang hindi natin masasagot pa sa ngayon. Depende yan sa kung gaano kalakas ang manikchod na tatama sa ating mga tahanan. Pero dapat, lagi tayong handa at sigurado ang ating pamilya iligtas. Maaari mong malaman gamit ang How Safe is My House checklist mula sa DOST PVOX. Ito ay isang simple, libre at madaling gamitin na gabay para matukoy kung ligtas ang inyong tahanan at kung ano ang maaari mong gawin para mas mapatibay ito laban sa lindol. Bisitahin lamang ang howsafeismyhouse.pvox.dost.gov.ph at sagutan ang checklist. Maaari ding i-download ang application sa inyong mga cellphones. Tandaan! Ang kaligtasan ay nagsisimula sa tamang kaalaman. Maging handa, maging ligtas. Isang paalala mula sa DOST PVOX at Radyo Pilipinas Albay. Sa tahaw, kaduma nin kapalibutan, bagong bareta, makaskas na aksyon, impormasyong matutubudan, dai magpabaya, dai magpahuri sa bareta, magdangog, asin magpreparar. Ini ang tulay sa ligtas na bukas. Antabayanan nindo ang Radyo Pilipinas Albay. Bantay Bagyo Special Coverage. Katabang ang DOST Pag-asa, Office of Civil Defense, asin DICT Bicol para sa pinakabago, pinakatumpak na abiso publiko manungod sa emergency response. Radyo Pilipinas Albay. Bantay Bagyo Special Coverage. Nagbabalik po kayo sa ating programang Radyo Pilipinas Albay, Bantay Bagyo, Tropical Storm, Special Coverage. Una sa ating balita, kanselado na ang ilang biyahe ng eroplano sa rehiyon ng Bicol. Ngayong Sabado, October 18, 2025. Ito po ay dahil sa epekto ng bagyong Ramil. Batay sa inilabas na abiso ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Area Regional Office 5, kanselado ang mga flight ng PAL Express sa Bicol International Airport patungong Maynila at pabalik. Gayon din ang mga biyahe ng Sebgo Incorporated at Cebu Pacific Air sa Naga, Verac at Masbate Airport. Pinapayuhan ang mga apektadong pasahero at na makipag-ugnayan sa kani-kanilang airlines para sa rebooking o refund ng kanilang ticket.
Ngayon po, nagsimula ng ilikas ng lokal na pamahalaan ang mga pamilyang naninirahan malapit sa paanan ng Bulkang Mayon sa Ginubatan, Albay. Nasa linya po ang butihing alkalde ng Ginubatan, Albay na si Mayor Gemma Onghoko. Mayor, good morning po. Welcome po sa ating programa. Hello, good morning, sir. Ayan. Mayor, kumustahin po namin yung isinasagawang preemptive evacuation dyan po sa Ginubatan, Albay? Okay, so ongoing po. Nag-start po kami as early as 6:30. 6:30 onwards. Nag-start na po kami. Nakasettle down na po yung ibang mga constituents natin. And ang presenteng sitwasyon po ngayon is nag-start na po ang ulan ngayon dito sa bayan ng Ginubatan po. Ngayon pa lang po umuulan. Umuulan na, no? And gaano po karaming pamilya yung kinailangang ilikas po dyan po sa Ginubatan, Albay, Mayor? So estimated po na dapat namin i-evacuate is not sa around 8,800 plus families. So that's approximately 24,000 heads. Apo. 24,000. Yung ano-ano po yung mga risk na talagang pinaghahanda, no, ini-anticipate po ng Ginubatan, Albay dito po sa paparating na si Bagyong Ramil? Ang ano namin po is yung ano kasi yung pagbaba ng lahar. Kailangan natin ma-anticipate yun na walang maapektuhan ng mga constituents. So best effort po talagang mailikas po sila, mailagay po sa sa safe na lugar po, which is yung evacuation center, and yung iba po is localized evacuation po. Ayun. Kanina, Mayor, nakapanayan po namin yung sa lokal na pamahalaan ng Kamalig, kung saan mayroong 6 na barangay po yung nasa Mayon unit. Kumbaga ito yung malapit sa paanan ng Bulkang Mayon. Diyan po sa Ginubatan, Albay, ilang barangay po yung talagang posibleng magkaroon ng lahar? Actually po sa amin nasa around 6 barangays din po. Pero yung sa iba po is yung nasa low-lying, kaya kailangan din po i-evacuate. Yung kung titingnan po natin, yung palaging nasa news nga, yung Masarawag, doon talaga ang buhos ng ng nagbago ng ng flow ng debris. Doon po ang ngayon, ang concentration ng baha. Pero doon po sa mga existing na channel, palagi rin po 'yun na inaalis namin kasi nandun pa rin po yung risk. Nandun po yung risk dun sa barangay Maninila and Tandarora po. Itong 6 na barangay, Mayor, na prone po dito sa lahar, mga approximately ilang pamilya po ito at o ilang individual po? Dun po sa nasa around 6,000 families po yung area na yon. Then yung ibang yung like 2,000 plus, yung sa ibang barangay naman po na nasa low-lying, and yung iba po yung nasa landslide prone areas po. So papasiguro po tayo na maging safe po yung ating mga constituents po. Ayun. And Mayor, kumusta po yung isinasagang preemptive evacuation po ninyo? Tuloy-tuloy pa din po ba hanggang ngayon? Tuloy-tuloy pa rin po. Pero kumbaga konti na lang po ang hindi na hakakot po ng mga mga rescue vehicle, and hopefully po by lunchtime po settle down na po lahat yung mga constituents natin sa evacuation center. Ngayon, paano po natin tinutugunan, Mayor, itong mga pangangailangan po nitong mga inilikas natin dun po sa mga evacuation centers? Okay. Sa ngayon po, nag-re-repack na po kami ng relief foods para mai-distribute po sa lahat ng evacuation center, and nagpadala na rin po kami ng mga lulutuin nila. Padala na po kami ng bigas para ma-augment po yung needs po nila, kasi lunchtime po syempre kailangan po namin na makapagbigay po ng ayuda, and meron naman po na mga ahensya na nag-signify na po na magpapadala po ng mga relief. Ayun. Mayor,
Matanong lang po, may nagpapaabot po dito ng katanungan dito sa ating programa kung kumusta daw po yung mga river channels dyan po sa Ginubatan Albay na siyang prone po talaga sa pagragasa ng mga volcanic materials po dyan po sa paanan ng Bulkang Mayon. Okay. Sorry, come again, sir. Yung river channels daw po, kung ilang river channels mayroon daw po dyan sa Ginubatan Albay, and kumusta po yung water level? Nasa normal na po ba ito? Sa ngayon po, nasa normal pa po yung natin, yung water level po sa river channel. So as to ilang numbers po, mga nasa 4 po sila, pero since may mga flood control naman po tayong naka-construct, may iba lang po na syempre medyo na giba nung previous na typhoon, pero hopefully hindi naman po maabot yung level na kung saan po na yung flood control natin na structure. Ayun, talagang porsigido po ang lokal na pamahalaan ng Ginubatan Albay, talagang mailikas itong target families nila doon po sa Mayor. Trending din po from ulat sa bayan kagabi, talagang nakabarong pa po yung mga opisyal dyan po sa Ginubatan Albay. Kasama na din po kayo, diretso po kayo sa pre-disaster risk assessment. Kumusta po yung paghahanda ninyo para po dito sa papalapit na si Tropical Storm Ramil? Okay po. So right after ng ulat sa bayan, nandito na rin kasi yung mga kapitan. They were invited during the event. So nag-conduct na po kami ng PIDRA ng namin meeting para po makapaghanda yung ating constituents po. Ayun, last na lang, Mayor, alam ko busy ka din po. Yung mensahe na din po natin sa public and yung panawagan natin especially doon po dyan sa mga residente dyan po sa Ginubatan Albay. So, ingat na lang po, ingat tayo, and kung walang mga importanteng lakad sa labas, stay put. Yung mga nailikas po natin na na-transfer po sa mga evacuation center, konting pasensya, konting tiyaga. Importante po, safe tayo, and ginagawa naman po ng lokal na gobyerno ang role para mabigyan naman sila ng karapatan na asikaso. Best effort po yung barangay and LGU na mabigyan po sila ng maayos naman pong akomodasyon pagdating po sa evacuation center. Ayun, maraming salamat po, Mayor Gemma Anonghoko ng Ginubatan Albay. Mag-iingat po kayo dyan, Mayor. Po, salamat. Okay. Ayun po, napakinggan po natin ang alkalde ng Ginubatan Albay kung saan target pong mailikas itong nasa mahigit 8,000 pamilya o katumbas po ng 24,000 na mga individual dyan po sa Ginubatan Albay dahil nga po dito sa papalapit na si Tropical Storm Opong. At gayon din po, porsigido din po sila sa sinasagawang monitoring nitong mga river channels kung saan po nagbabadya ang pagragasa ng lahar dahil nga po sa abot na 100 millimeters na ulan na dala nitong si Bagyong Ramil. Ayun, tuloy-tuloy pa rin ang ating balitaan dito sa ating Bantay Bagyo. Radyo Pilipinas, Tropical Storm Ramil special coverage. Kumusta kaya yung ibang nagsasagawa pa ng preemptive evacuation? At nabanggit din kanina ni Mayor Onghok, talagang nagsimula na daw magparamdam yung ulan. Po yan sa 3rd District of Albay. Naway mag-iingat po tayo, nasa maayos po kalagayan at naway yung mga bahay natin pinaghandaan din po itong posibleng epekto nitong si Bagyong Ramil. Maya-maya po sa pagbabalik natin susubukan nating makapanayam upang bigyan tayo ng mga impormasyon at paghahanda ng Office of Civil Defense
Magbabalik po ang Radyo Pilipinas Albay, Bantay Bagyo, Special Coverage. Lindol ay hindi natin kayang pigilan, pero kaya nating paghandaan. Alam mo ba kung gaano kaligtas ang bahay mo sa lindol? Hindi po. Yes! Matibay naman ata, siguro. Yan ang hindi natin masasagot pa sa ngayon. Depende yan sa kung gaano kalakas ang manikton na tatama sa ating mga tahanan. Pero dapat, lagi tayong handa at sigurado ang ating pamilya ay ligtas. Maaari mong malaman gamit ang How Safe is My House checklist mula sa DOST PVOX. Ito ay isang simple, libre at madaling gamitin na gabay para matukoy kung ligtas ang inyong tahanan at kung ano ang maaari mong gawin para mas mapatibay ito laban sa lindol. Bisitahin lamang ang howsafeismyhouse.pvox.dost.gov.ph at sagutan ang checklist. Maaari ding i-download ang application sa inyong mga cellphones. Tandaan! Ang kaligtasan ay nagsisimula sa tamang kaalaman. Maging handa, maging ligtas. Isang paalala mula sa DOST PVOX at Radyo Pilipinas Albay. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas.
Nagbabalik po kayo sa ating programa, ang Radyo Pilipinas Albay, Bantay Bagyo, Special Coverage. Ngayon, mula po sa Ginubatan Albay, Kamalig Albay, ako po tayo sa Legazpi City Albay. Makakapanayan po natin si Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel, ang OIC Chief ng Legazpi City Police Station. Sir, good morning po. Mukhang nawala ata sa linya, no? Si Sir Tapel. Ngayon pa man, puspusan po ang ating isinasagawang paghahanda, no? Dito sa lalawigan ng Albay, kaugnay po nitong habang papalapit itong si Tropical Storm Ramil. Ayan po, kakalabas lang po na balita. Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report. Naglabas ng Weather Advisory number 6 ngayong alas 11 ng umaga. Ang pag-asa kaugnay ng inaasahang malalakas na pag-ulan dulot nitong si Tropical Cyclone Ramil. Mula ngayong tanghali hanggang bukas ng tanghali, inaasahang makakaranas ng 100 to 200 mm ng pag-ulan ang Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Samantala, 50 to 100 mm naman ang maaaring maranasan sa iba pang bahagi ng Luzon, Visayas. Talagang malalakas sa pag-ulan. Biruin mo, 100 to 200 mm na ang inaasahang pag-ulan dito po sa lalawigan ng Albay. Ayon po yan sa inilabas na weather advisory ng pag-asa ngayong alas 11 ng umaga. Ngayon, dako po tayo sa Legazpi City Albay. Makakapanayan po natin si Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel, ang chief po ng Legazpi City Police Station. Sir, good morning po. Welcome po sa aming programa. Araw po sa inyong tagapakinig at magandang araw po sa ating lahat. Ayun. Sir, good morning po. And kumusta po yung preparasyon po mula po dyan sa hanay ng kapulisan dito po sa inaasahang pagtama po ng bagyong Ramil? Opo, as of kahapon po, nagkaroon po ng mga Zoom conference together with the CDRMO sa pangunguna siyempre ng ating buting Mayor Honorable Ismael. At nagkaroon po ng pag-uusap na mag-prepare po nga kami, and initially nag-check ng mga equipment natin at yung mga kakailanganin kung tayo ay matama ng bagyo. So para naman kompleto naman ang equipment natin at yung mga personnel naman natin is naka-full alert and ready to be deployed. Any announcement po ng local ng city NDRN natin, so we will provide police assistance po, sir. Ayun. Kumustahin namin sir, yung panahon dyan sa Legazpi City? Sa ngayon po, sir, medyo maulap. Di naman umuulan, but may kunting hangin. Kahit pa paano po, nakaka-prepare pa naman po tayo ng tsaka yung mga residente nakaka-prepare pa po in case po lumakas ang hangin at ulan at po mamaya, sir. Mula po sa DOST Pag-asa na parang nalaman namin na aabot na sa 100 to 200 mm yung ulan na ibabagsak nitong si bagyong Ramil. And kagaya nung naranasan natin nakaraang taon sa bagyong Christine, talagang ulan din po yung naging kalaban ng mga Bicolano. And ngayon po ba, ngayong bagyong Ramil, magpapatupad din po ba kayo nung sinasabing no rescue operation during the typhoon? Yes po, sir. Yun po yung napagkasunduan at hindi naging announcement ng CDRMO na no rescue during the typhoon. Kaya po, pinapag-alerto po yung mga barangay captain. Lalong-lalo na po yung mga barangay na may malapit sa residente at residente sa paanan ng Mayon at yun pong naman sa dagat. As of now po, wala pang instruction for their evacuation.
But naka-alerto naman po ang mga barangay captain together with the other government agency po dito sa Legazpi City, sir. Ayun, maraming salamat po. Sir, last na lang ano po yung gusto nating ipabatid na anunsyo o paalala doon po sa mga residente dyan po sa Legazpi City, Albay? Unang-una po, maghanda po sa yung usual nating ginagawa, mga gamit in case na mag-evacuate po tayo, masecure po yung bahay. At lagi po mag-antabay, kagaya po sa inyo sa mga announcement from the media, to include po yung announcement po ng LGU natin. And in case man po may mga forced evacuation or may mga pagpapalikas na gagawin po ang ating local government ng Legazpi City, is mag-cooperate lang po. Kasi po ang pinaka-purpose naman po, ma-safe po tayong lahat at maging secure po yung natin na bahay. To include po, maging safe po yung mga residente natin na possible maging maapektuhan itong pagbagyo, sir. Ayun. Maraming salamat po, Sir Domingo Tapela, si Police Lieutenant Colonel Domingo Tapela, ang chief po ng OIC chief dyan po sa Legazpi City Police Station. Magandang umaga po, mag-iingat po kayo dyan, sir. Thank you very much, sir, at mabuhay din po kayo, sir. Maraming salamat po. Yan, maraming salamat po, sir. Ayan po, dyan din po sa mga kapulisan na nasa Legazpi City Police Station. Maraming salamat po sa inyong taus-pusong walang kumbaga hindi naging yung oras na pagbabantay sa seguridad at gayon din po sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating mga kababayan. Total, nasa Legazpi City naman din tayo, hingi tayo ng live report mula sa mga kasamahan natin dito sa Radyo Pilipinas Albay. Ugnay po ng pagbabantay nito, paghahanda ng lokal na pamahalaan para po sa nalalapit na paglapit nito sa kalupaan ng Bicol Region. Kanina nasabi ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel na no rescue operation sa kasagsagan ng bagyo. Kaya po pinapayuhan ng lahat ng mga taga Legazpi City na makipagtulungan kung alam po ninyong talagang nasa risk area kayo. Magsabi na po kayo sa mga barangay officials na kailangan nyong lumikas. Tayo po nakakaalam at nandyan po ang lokal na pamahalaan para maggabay. Total, nasa Legazpi City na tayo. Hingi tayo ng live report mula sa kasamahan natin dito sa Radyo Pilipinas Albay. Live po dyan sa Legazpi City Albay, si Diana Mendez. Diana, good morning. Magandang umaga, Gary. Nagsimula na ngang magsipagdatingan ng ilang pamilya mula sa Barangay Orosite, Legazpi City sa Ibalong Central School na magsisilbing evacuation center bilang paghahanda sa bagyong Ramil. Kabilang sa mga inilikas na ang mga senior citizen, PWD at mga lactating women. Ayon kay Itanel, isang barangay health worker ng Barangay Orosite, inaasahan ng 700 individual ang maiikas mula sa kanilang barangay. Samantala, bukod sa naturang barangay, inaasahan din ang mga residente mula sa Barangay Bunot at Barangay Dinagaan sa naturang evacuation center. Mula dito sa Legazpi City para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Ayan, maraming salamat, Diana Mendez. Nagsimula na yung puspusan talaga yung paghahanda nitong mga lokal na pamahalaan dito po sa lalawigan ng Albay. Yung mga preemptive evacuation na ipinatutupad nila, talagang upang mapaghandaan itong paglapit nitong si bagyong Ramil. Bigyang diin natin ang paghahanda para po sa bagyong Ramil. Narito po ang ilang paalala. Panatag Pilipinas, hatid sa inyo ng DOST Pag-asa. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot.
Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy Pica. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Nagbabalik pa rin po kayo sa ating programang Radyo Pilipinas Albay Bantay Bagyo Special Coverage. Nais naming pasalamatan ang lahat ng mga nakiisa at nakinood ng aming special coverage ngayong umaga. Asahan niyo po na 24/7 kaming magbibigay ng balita at mga makabagong impormasyon. Kaugnay po nitong binabantayang bagyo, si Tropical Storm Ramil. Muli po tayo magkita-kita mamayang hapon para sa ikalawang bahagi nitong ating special coverage. Ito po ang Radyo Pilipinas Albay Bantay Bagyo Special Coverage. Maraming salamat po. Sa tahaw, kanhuma nin kapalibutan, bagong bareta, makaskas na aksyon, impormasyong matutubudan, dai magpabaya, dai magpahuri sa bareta, magdangog, asin magpreparar. Ini ang tulay sa ligtas na bukas. Antabayanan nindo ang Radyo Pilipinas Albay, Bantay Bagyo Special Coverage. Katabang ang DOST Pagasa, Office of Civil Defense, asin DICT Bicol,
para sa pinakabago, pinakatumpak na abiso publiko manungod sa emergency response. Radyo Pilipinas Albay, Bantay Bagyo Special Coverage.